Ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi. Si Liang, hawak ang mukha, napasigaw, aray ko naman. Galit na galit siyang bumunot ng kamao at sinigawan si Shen Yuan, lagot ka sa akin. Ngunit mabilis na nakaiwas si Shen Yuan, at sa isang mabilis na galaw, sinuntok niya si Liang sa dibdib. Bumagsak si Liang sa sahig, umuumbol sa sakit, at sinabing, maghintay ka lang. Tatawagan ko ang tropa ko ngayon din. Agad niyang dinukot ang telepono at tinawagan si Brother Long, Brother Long. Nabugbog ako. Samantala, kalmado lang si Shen Yuan habang tinatawagan si Shen Wei, sige, tawagan mo. Tatawag din ako ng mga tao. Pagsagot ni Brother Wei, sinabi ni Shen Yuan, hoy, Brother Wei. 15 minuto ang lumipas, dumating sina Brother Long at ang kanyang mga kasamahan. Tinignan niya si Liang at malamig na nagtanong, sino ang nanakit sayo? Itinuro agad ni Liang si Shen Yuan at sumigaw, Brother Long. Siya yon. Nanginig sina Suxiwei at Auntie Zhang sa kaba, pawisan na ang noo nila. Sabi ni Suxiwei, Shen Yuan, tawagan na natin ang pulis. Sambit ni Auntie Zhang, walang mareresolba sa suntukan. Kailangan ito ng pulis. Tumitig si Brother Long at ang grupo niya kay Shen Yuan. Isa sa kanila ang sumigaw, hoy. Ikaw ba ang nanuntok sa kapatid ko? Kalmadong sinabi ni Shen Yuan, huwag kayong magmadali. Paparating na rin ang mga tao ko. Biglang narinig ang ugong ng sirena, dumating na ang pulisya. Nagulat ang mga tauhan ni Li Wenlong. Kuya, andyan na ang mga pulis. Nainis si Li Wenlong at tiningnan ng masama si Liang. Irsay, Liang. Kung tatawag ka rin lang ng pulis, bakit mo pa ako pinapunta rito? Nauutal na sagot ni Liang, hindi ko alam. Sabi niya tatawag din daw siya ng mga tao, akala ko mga sigarin kagaya natin. Tanga, sigaw ni Li Wenlong sa inis. Noong sandaling iyon, bumaba mula sa pulis na sasakyan ang Deputy Security Chief ng Guansha Police Station, si Shen Wei, na pinsan ni Shen Yuan. Nakunot-noo siyang nagsabi, Li Wenlong. Ikaw na naman? Ano na namang kaguluhan to? Agad na itinaas ni Li Wenlong ang mga kamay bilang depensa. Officer Shen, wala akong ginawa. Dumaan lang ako para manood ng gulo. Manood ng gulo? Matalim na ulit ni Shen Wei. Ganito karami ang dala mong tao para manood lang. Tumayo ka muna dyan, kakausapin ko muna sila. Lumapit si Shen Wei kay Shen Yuan. Bunso, ano bang nangyari talaga? Ipinaliwanag ni Shen Yuan ng detalyado ang buong pangyayari. Sa di kalayuan, bumulong si Li Wenlong kay Liang, galit na galit, magkamukhang magkamukha yang dalawa, malinaw na magpinsan sila. Pinapunta mo pa ako rito para lang manggulo. Nabasa na ba ng tubig ang utak mo? Yumuko si Liang at mahina ang boses na nagsabi, pasensya na, Brother Long. Hindi ko alam na may koneksyon pala tong batang to, akala ko mayaman lang at pwede kong perahan ng kaunti. Sumimangot si Li Wenlong. Ikaw na ang bahala sa gulong to, hindi ako makikisangkot. Umiti ng bahagya si Shen Wei kay Shen Yuan. Aba, ang tapang mo tagapagligtas ng dilag ngayon? Ngumisi si Shen Yuan. Ang tawag dyan ay pagiging makatarungan. Dapat nga bigyan ako ng certificate ng police station niyo. Natawa si Shen Wei. Tigilan mo iyang biro. Sige nga, paano mo gustong ayusin ito? Dadalhin ko ba silang lahat sa presinto para magbigay ng pahayag? Sagot ni Shen Yuan, pwede bang ayusin na lang dito? Kung hihingi ng tawad yung babae sa bata at ayusin ng maayos ang tagas ng tubig, palalampasin na namin. Pwede, sabi ni Shen Wei. Ako na ang bahala. Pinagitna ni Officer Shen ang magkabilang panig at mahigpit ding binalaan sina Li Wenlong at ang grupo niya. Lumapit si Zheng Lianfeng kay Su Jingji at sinabing taos puso, pasensya ka na, Little Jai. Masyado lang napasama ang pagkakasabi ni Auntie kanina. Huwag mong dibdibin. Humihingi ako ng tawad. Tahimik na nagtago si Jingji sa likod ni Suxiwei, nahihiya sa eksenang naganap. Sinabi ni Shen Wei, sige, tapos na to, ayusin na agad ang tumutulong tubig. Mabilis na sumagot si Liang, opo, Officer Shen. Nerbyosong sumabat si Zheng Lianfeng, sasama na rin ako. Aayusin namin agad, huwag kang mag-alala, Officer Shen. Iwinasiwas ni Shen Wei ang kamay. Sige, umalis na kayo. Pagkatapos, bahagya siyang yumuko kay Shen Yuan at bumulong, hoy, girlfriend mo ba yon? Tumama ang tingin niya kay Suxiwei, na marahang pinupunasan ang luha sa pisngi ni Su Jingji. Bumulong pabalik si Shen Yuan, hindi pa, kuya.
Itago mo muna to, pagkatapos nitong gulo, hindi na sila guguluhin ng mga kapitbahay, at magbabago rin ang tingin ng iba sa pamilya nila. Ngumiti si Shen Wei habang papalayo at nagbitiw ng biro, aba, may hawak na akong sikreto laban sa iyo ngayon ah. Habang tumatakbo si Su Jingji papunta kay Auntie Zhang, napatingin si Suxi Wei kay Shen Yuan, namumula ang pisngi. Ah! Shen Yuan, salamat. Bumilis ang tibok ng puso niya, 61 bawat minuto at patuloy na tumataas. Tumigil siya sandali, nakayuko, namumula. Ngumiti si Shen Yuan sa sarili. Sa wakas, nagkaroon na rin siya ng magandang impresyon sa akin, naisip niya. Biniro niya ng marahan, paano mo ako pasasalamatan? Siguro naman may pag-gratitude dyan. Bahagyan niyang ibinuka ang mga braso, kalahating biro, kalahating umaasa. Napatitig si Suxi Wei, gulat ha. Ang daming tao dito sa itaas ing. Tumawa si Shen Yuan. Bakit ka natatakot? Yakap lang naman, friendly goodbye lang yan. Nag-alinlangan siya sandali, tapos ay mahina niyang bumulong, may punto rin siya. Dahan-dahan siyang lumapit at marahang yakap si Shen Yuan. Sa ilang segundo, tila tumigil ang mundo, ang tensyon ng maghapon ay napalitan ng tahimik at mainit na pakiramdam. Ngumiti si Shen Yuan habang nararamdaman ang tibok ng puso niya at mahina niyang sinabi, salamat sa tiwala mo. Biglang sumingit ang boses ng bata. Kuya! Tumakbo si Su Jingji, may dalang supot ng mga itlog. Sabi ni Mama, ibigay ko raw to kay Kuya. Napangiti si Shen Yuan. Ang dami naman ito. Kapag binigay mo lahat, may matitira pa ba sa inyo? Ngumiti si Suxi Wei. Marami namang dinala si Auntie. Ngumiti si Shen Yuan. Sige, Little Jai, simula ngayon, kapag nakita mo ako, huwag mo nang tawagin Kuya, tawagin mo na akong bayaw, ha? Nalito si Su Jingji at tumingin kay Suxi Wei. Ate, ano yung bayaw? Nanigas si Suxi Wei, nagpulang parang kamatis. Ha? Bayaw. Sa sandaling iyon, napuno ng imahinasyon ang isip niya, nakasuot siya ng pulang kasuotang pangkasal, may belo, at dahan-dahang iniangat ito ni Shen Yuan habang nakangiti, sinasabing, minamahal kong asawa, ang iyong kabiyak ay bumabati sa'yo. Uminit lalo ang kanyang mukha, mabilis niyang iniling ang ulo at bumalik sa realidad. Tumingin siya kay Shen Yuan nang may pagkamahiyain at mahina niyang bumulong sa sarili, baka seryoso talaga siya. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.